Hi guys! So ngayon is sasagutin ko lang ngayon yung question niyo. So unahan na natin dito. Ano ang paborito mong video na nagawa mo? Siguro yung paborito kong video na nagawa ko yung yung sa swimming pool because family bonding kami doon. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Illuminate my future bright, so thankful for everything. Rejuvenating my inner light as I work hard for all I need. Open arms, embracing life and all of which you gave me. Hard work, it pays off, I'm happy now, it's paying me. And then, yung giging yung pag-alagala sa may SM yun. And then, next question. Paano ka nakahanap ng inspirasyon para mag-create ng content? Siguro nakahanap ako ng inspirasyon para magawa ko ng content sa family ko tsaka sa channel sa vloggers. Why? Kasi yung family ko yung gumagawa ng paraan para matupad ko yung mga pangarap ko. And then sa channel sa vlogger naman, sila yung nakuhaan ko rin ng inspirasyon. So, for the third question, anong mga plano para palaki ang iyong subscribers base? Siguro, ang masasabi ko dito is vlog lang ako ng vlog and then post lang ako ng post kahit wala man lang sumusupport, okay lang. At least, doon ko nasusumikap pa rin. And then, anong pinaka-paborito mong part ng pagiging isang YouTuber? Ano ang pinaka-paborita mong part ng pagiging YouTuber? Yung pagiging mabuti. Yan, basta. Ano ang advice mo sa mga baguhan sa YouTube na nagsimula sa mababa pa lamang nilang subscriber count? Siguro, fight lang ng fight. Go. Paano mo kinakaya ang pagiging isang YouTuber na may mababang subscriber count? Siguro, sa may family ko nga, kumukuha ko sa kanila ng lakas. Yun. Paano mo hinahandle ang negative comments mula sa viewers? Siguro, hinahandle ko ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila kami ng tama. Kasi kung magsasabi ako sa kanila ng mga mali or papatulong ko sila ng pabalang or di maayos, magkakaroon pa rin ito ng negative thoughts or hindi maayos na pakikipag-ugnayan. And then paano mo na-discourage sa mga panahong hindi mataas ang iyong subscriber count? Siguro paano discourage yung mga panahon ng dito? Siguro ni-discourage ko ito sa iba. Kamusta yung stress and pressure na naramdaman mo sa pagiging isang YouTuber? Siguro okay naman, nararamdaman ko, tas wala akong pressure. Kung meron man sa mga negative comments lang, pero lang yan, wala yun kasi si God na yung bahala sa or si God na yung bahala sa mga nagko-comment dyan sa kanyang mga negatives. Saan tayo? Ano mga plano para palaki ang subscriber count sa kabila ng mga panahon?
na hinaharap mo. Fight lang ng fight, go, 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 and wag tayo susuko. Ano ang pinakamalungkot na pangyayari experience ko sa pag-iisip? Content creator. Siguro yung pagbabasya ka ng mga tao. Yun lang. Paano mo na-appreciate ang bawat isa sa inyo ito sa subscribers? Siguro na-appreciate ko sa panonood nila and then sa pagiging nila, pagmamahal sa akin lang. Ano mga challenges ang kinakaharap mo sa pagpapatakbo ng isang YouTube channel? Yung school ko talaga. School works. Nahihirapan ka sa pagiging consistent sa pag-upload ng content. Oo, mahirap ng taga mag-edit. Lalo sa mga like, may pasok ka, may school works kayo kailangan gawin. Kailangan natin matapos mo rin bago tayo mag-upload ng mga panibagong video. Paano mo nang i-handle ang pagkakaroon ng maliit na audience space? Siguro sa pagiging ina-handle ko ito sa tamang pamamaraan, like sa pagmamahal, pinapakita ko sa kanila yung tunay na pagmamahal bilang isang YouTuber creator. So, text ko lang po pala dito kung gusto nila lang po pumunta sa El Yao. Yeah. Sa lang po to, sa SM Sukat Building B. Yeah. Punta na kayo guys kasi next rito yung hangin, and then syempre guys, kailangan natin ng martyr. Every single day. Bye-bye na guys. So, hindi mo nakakalimutan na mag-subscribe, click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga panibagong videos. Thank you guys. Love you.